Welcome to ITCPH Pigcast, your monthly dose of knowledge in pig husbandry. Don't forget to hit the subscribe, like, and follow buttons so you'll never miss our program. Now, let's dive right into today's episode. Here's episode 14 of the ITCPH Pigcast. Eto na ang pinaka-exciting part sa pag-aalaga ng baboy. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating alamin sa pag-aalaga ng mga nanganganak na inahin or farrowing sows? Para pag-usapan ito, of course, Doc to the rescue, makakasama natin Doc RC. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello Ma'am Kim, tama yung sinabi mo. Punta tayo sa exciting part ng pig farming, yung panganganak ng ating mga inahin. Yes, and para umpisahan natin yan, ano-ano ba yung mga signs na nanganganak na ang ating inahin? Okay, sa sintomas, kung kailan manganganak na yung mga baboy natin, una, mapapansin ninyo restless sila. Or hindi mapakali? Oo, hindi sila mapakali. Diyan yung tatayo sila, hihiga, uupo, tapos mapapansin ninyo, nag-iihi sila. Frequent yung kanilang urination. Para naman doon sa mga baboy na naka-free range, kasi di naman lahat ng ating farmers ay may farrowing pens, no? So sa mga free range, maghuhukay sila, magne-nesting ang tawag. Yun yung nesting na tinatawag. Nesting, magne-nesting sila, maghuhukay sila, shallow lang yun, tapos sakto lang yung katawan nila, para doon sila manganak. Okay. Yun yung mga ano. So, yun yung una. Pangalawa, mapapansin ninyo, syempre nag-iihi sila, di ba? Mm-hmm. Merong mucus na lumalabas doon sa kanyang vulva. So, yun yung mga una natin mapapansin, no? And then, mapapansin nyo rin yung flank or yung singit dito sa ganito nung inahin. Okay. Lulubog siya. Mm-hmm. Kasi, ibig sabihin, bumababa na yung mga piglets. Oh, okay. So, ready na sila para lumabas. Yun Yes. yung sa mga signs na manganganak na yung ating mga baboy. And then, 48 hours bago siya manganak, merong serous or may parang tubig-tubig. Pag pinisil mo yung dede niya, parang medyo tubig na May lumalabas. lalabas. Okay. Oo. Yun, 48 hours yun bago manganak. So, pag 24 hours bago na siya manganak, pag pisil mo dun sa kanyang teats, gatas na yung lalabas. Okay. So, konti lang yun muna. And then, pag habang lumalapit yung oras, kung kailan siya manganganak, mga 12, 8, or 6 hours, pag pinisil mo yung teats ng ating inahin, madami na. Madami na yung gatas na lalabas. Yung iba, sumisirit. Okay. Ayun. So, ngayon, Doc, ang tanong natin, pag nanganganak na ang inahin, kailangan ba may bantay? Ayan. Yun. So, pagbabantay. Bantay, oo. Yes, okay. Bantay. Bantay lang po. Kaya nga po, di ba, yung mga natural nila sa buhay ng baboy. Kaya sila nanganganak ng madaling araw, gabi, para walang storbo. Okay. Yun talaga yung purpose niya, para walang storbo. So, bakit natin babantayan? So, hindi na natin siya kailangan, yung iba kasi pinupunasan pa or kung ano-ano pa yung ginagawa, no? So, dapat tahimik lang tayo kapag nanganganak na Yun yung rule number one. Rule number one, tahimik lang. Okay. Nagmamasid ka lang, tinitingnan mo lang siya. Titingnan mo yung contractions niya, kung okay ba. And then pag lumabas na yung piglets, di ba? Doon mo siya babantayan na, hayaan mo bumagsak yung piglet sa sahig. Okay. Di ba? Hayaan mo lang siya. Tapos yun, orasan mo yung interval ng piglets. Lumabas na yung una, pag lumabas yung una, dalhin mo na kaagad siya doon sa inahin, sa teats ng inahin, para mag-suckle siya. Kasi yung suckling ng piglets, nagpo-produce yun ng oxytocin. Okay, meaning? Meaning, yung oxytocin, di ba, usually yun yung tinuturok ng mga farmers. Na papahilab. Okay. Di ba? Pero naturally, nakakapag-produce yung katawan ng inahin natin. Okay. Nakakapag-produce siya ng natural oxytocin. Para ma-trigger yun, kailangan mag-suckle yung piglet. Okay. Doc, nabanggit mo yung interval ng paglabas ng piglets. Ano dapat yung minutes or duration? Oo, duration. So, normal 20 minutes tinatagal. Okay. May ibang libro nagsasabi 30 minutes. Okay. May ibang references. Pag lumampas na ng 20 to 30 minutes, medyo mag-isip ka na noon, Ma'am Kim. Baka kailangan mo nang i-assist. Doon ka na papasok. Doon kailangan ng assistance. Anong klaseng assistance ang dapat assistance mo, tingnan mo, umiiri ba yung inahin? Oo, Doc, umiiri. Kapag umiiri, pwede
So, although hindi siya talaga advisable, pwede mo siyang dukutin sa loob. Ayun. Oo. Baka kasi hindi maganda yung positioning ng piglets, hindi nauuna yung ulo, nakabalagbag siya, una yung likod. Mhm. So, pwede mo siyang i-manipulate sa loob. Papasok mo lang siya, ma-manipulate mo siya, or kung kaya mo na siyang hilahin mo na siya. And then, timingan mo na ulit. And then yung orientation ng piglet, dapat una ay... yung ulo. Oh, yun ang mahalaga. Okay, dahil pinag-uusapan natin ng piglet. So once makalabas na lahat ng piglets, paano mo muna masasabi na tapos na mga anak ang baboy? Tapos na mga anak ang baboy pag lumabas na yung placenta, yung Ayun. inunan. Oo, Okay. ngayon. Lalabas na siya, buo yun. Yes. Isang buo siya, lalabas siya. So pag natapos na ang panganak ng ating inahin, ano naman yung ating do's and don'ts sa ating newborn piglets or bagong Okay. labas na biik? Yun. Sa mga bagong labas na biik, so yung iba, minsan napapansin nila balot pa yung ilong ng piglets. Tanggalin nyo lang yung lamad. Tanggalin nyo lang yung parang plastic na nakabalot sa ilong para lang siya makahinga. Okay. Then, wag nyo na tanggalin yung sa buong katawan. Wag nyo na ito siya tanggalin. Kung meron kayong drying powder na nakaprepare, pwede nyo budburan and then bigay nyo na kagad doon sa inahin para dumede. Dok, ba't di mo binanggit yung pusod? Pinuputol dapat yun, di ba? Hindi po siya dapat agad-agad pinuputol. Kung saan naman po kasi siyang nagda-dry, pero tapos pag nag-dry siya, mahuhulog na lang siyang pusa. Pero kung napansin niyo yung pusod, continuous yung bleeding, pwede niyo po siyang italik. Tatalian lang siya ng sinulid, and then, hayaan niyo na siyang mag-suckle doon sa kanyang inahin. Okay. Yan. Tapos, kapag mainit ang panahon, okay lang naman na walang brooder, pero kapag malamig talaga, kailangan may brooder. Ang temperature niya kailangan 30 to 32 degrees yung kasi pag nilamig po yung piglets natin, yan, magkakaproblema na tayo. Usually kinabukasan or after 2 days nagtatain na yung piglets. So, kailangan po ng brooder talaga. Okay. Okay, maraming salamat, Doc RC. Hi, Ma'am Kim, bago pala makalimutan. Alright. Yung colostrum, wag niyo Ayan. pong kalilimutan. Padedehin ng colostrum yung ating pong mga piglets. So first hour, dapat naka-take na sila ng colostrum. Ibig sabihin, padedehin na po ninyo yung mga piglets right after nila lumabas sa kanilang mga. Okay, very, very important. Ayan, and of course, dahil buwan ng kababaihan po natin ito, Shanut, halata naman. Yes. Ayan, mabuhay ka, Doc RC, at Happy Women's Month po sa ating lahat. Of course, don't forget to like and follow our Facebook page, YouTube channel, and Spotify. Like and follow us for more picturesque topics. Ayan, bye-bye! And that wraps up for this month's episode. Don't forget to subscribe, like, and follow to our Pigcast. Thank you so much for tuning in today.